May notification na lumabas kay Kratos at ipinakita dito ang happy points. Sabi niya sa sarili, alam ko ito. Parang isang bagay na nagbibigay ng diskwento para sa ice cream. May lugar kaya dito na nagbebenta ng ice cream? Sumagot ang system notification, hindi. Anong klaseng game world ang magbebenta lang ng ice cream? Nagulat si Kratos at namangha na kaya niyang makipag-usap sa system. Nagpatuloy ang system at sinabi, bawat sundalo ng Demon Army na makakaramdam ng kasiyahan sa pagiging busog ay magbibigay sayo ng isang happy point. Magagamit mo ang mga points na ito para makabili ng mga stats. Sa ngayon, ang kaya mo lang magamit na kapangyarihan bilang Demon Lord Kratos ay 20% ng iyong lakas. Subukan mong pataasin ang 5 stats para makuha ang 100% na lakas ni Kratos. Agad itong naintindihan ng ating bida at sinuri niya ang kanyang stats. Nagdagdag siya ng 10% sa kanyang stamina. Hindi pa pala tapos magpaliwanag ang system. Dagdag pa nito, para makabili ka ng dagdag na 10% sa stamina, kakailanganin mo ng 50 happy points. Napamura ang bida natin dahil sa napakamahal ng presyo. Nagpatuloy muli ang system at sinabi na maaari ding bumili si Kratos gamit ang buhay para makakuha ng mga skill enhancements. Ipinaliwanag din ito na ang skill na meron siya ngayon ay ang Bloody Strike, na kasalukuyang nasa level 1. Sabi naman ng bida natin, wala pa akong ibang magagawa sa ngayon, pero kung makakapag-farm ako, saka ako makakakuha ng maraming life points, tama. Kapag ganun, lalakas ako ng husto at madidagdagan ang tsansa kong makaligtas. At, ang pasalamatan ng iba, masarap din sa pakiramdam. Samantala, habang nag-iisip si Kratos, nasa harapan niya si Baal. Naisip tuloy ni Baal, ang mukhang yan ay nagsasabing gugulpihin niya agad ako kapag hindi ko siya sinunod, dahil utang ko na rin naman ang buhay ko sa kanya simula ngayon. Si Kratos ay isang tunay na Diyos ng mga demonyo, hindi niya ako sinagip dahil lang sa mabuting loob. Sa taas ng burol, si Kratos ay may hawak na basag na shell ng itlog. Sumigaw ito, "Oy, kayo dyan sa ibaba." Napalingon ang tatlo na nasa ibaba sa kanya. Nagpatuloy si Kratos, naglagay ako ng dumi dito sa basag na itlog, at ilalaglag ko to sa inyo. Siguraduhin niyong sasaluhin niyo. Nagulat ang tatlong alagad na nasa ibaba at bakas ang pandidiri sa mga mukha nila sa narinig. Wala nang bilangan, agad na inilaglag ni Kratos ang basag na itlog na puno ng dumi. Ang tatlong alagad na nasa ibaba ay halos masuka-suka at sinabi nilang hindi na nila kakayanin pa ang mga ganitong bagay. Sa itaas naman ng burol, kitang-kita na nag-e-enjoy si Kratos sa paghahagis ng mga basag na itlog na may lamang dumi. Ang unang hakbang sa paggawa ng pataba, dumi ng sigol, mga balat ng itlog, abo ng sinunog na kahoy, at paghahanda ng lupa sa bukid. Ang sunod ay durugan silang lahat at paghaluin ng mabuti. Inutusan ni Kratos si Sergei, durugan mo yan lahat. Nagtanong naman si Sergei, ano? Gusto mo ako ang gumawa? Sumagot si Kratos, marami kang galame, hindi mo ba kayang gawin? Agad nagalit si Sergei at sinabi, ako ang Cold Monarch na si Sergei. Ang mga galame ko ay hindi ginawa para lang maghalo ng dumi. Pero ginawa pa rin ito ni Sergei kahit nalabag sa loob niya. Sabi naman ni Kratos, ganun ba? Bibigyan na lang kita ng mas madaling task kung ganun. Sabay turo kay Asurat na nakapako sa krus. Nagpatuloy si Kratos, doon, ganun lang din ang gagawin mo. Isang pwesto lang, hindi ka nagagalaw. Napakadali, hindi ba? Dahil ayaw ni Sergei na mangyari sa kanya ang sinapit ni Asurat, nagpatuloy na lang siya sa pagdurog ng mga dumi. Napaisip si Kratos sa sarili at sinabi na natakot din siya sa pagtanggi ni Sergei kanina. Nasambit niya, ang mga nilalang na ito ay masyadong mainitan ang ulo, kailangan hindi ako makampante. Pero naisip niya rin na ngayon ay isa na siyang Demon Lord, at sinabi sa sarili, isusulong ko to gamit ang tapang at lakas. Nagpatuloy si Kratos sa pangalawang hakbang para magkaroon ng magandang lupa. Ang ikalawang hakbang sa paggawa ng pataba ay ang pagdagdag ng tubig. Agad niyang tinawag si Heartek at sinabi, gusto ko na maglagay ka ng fog sa hangin. Hindi agad sumunod si Heartek at nagtanong, ano? Demon Lord, lalong lalala ang baho dahil sa moisture. Bakit ko naman gagawin yun? Hindi naman nagsalita si Kratos. Itinuro na lang niya si Asurat na nakapako sa krus.
Nang makita ito ni Hartek, agad niyang ginawa ang ipinapagawa ng ating bida. Agad namang tinanong ng ating bida si Baal kung tama na ba ang pagkabasa ng lupa. Sumagot si Baal, malambot siya, gaya ng inaasahan kapag nabasa ng tubig, gaya ng sinabi mo. Nagpatuloy si Kratos sa ikatlong hakbang, ang ikatlong hakbang ay ilagay ang pataba sa tuyong lugar at takpan ito ng kumot na gawa sa mga balahibo ng sigol. Pero napaisip ang ating bida at sinabi sa sarili, kahit kaunting dami lang, sobrang tagal gawin. Para makagawa ng sapat na pataba para sa buong malawak na lupain na ito, wala akong magagawa kundi tawagin ang lahat ng mga demonyo. May isang bagay na bumabagabag sa akin, pero kailangan ko na itong gawin ngayon. Isusulong ko ito gamit ang kapangyarihan ng Demon Lord. Lumipas ang ilang araw, lumipat ang eksena sa bahay ng mag-amang demonyo. Tinawag ng bata ang kanyang ama, at agad naman itong tumugon, "Float, anong problema?" Ang pangalan ng bata ay Float. Sabi ni Float sa kanyang ama, "Pakiusap, kainin mo na ako." Nagalit naman ang ama nito at sinabi, "Float, sabi ko sa'yo, huwag kang magsasabi ng mga ganyang bagay, hindi ba?" Sumagot ang bata, "Namimiss ko na si Ina." Nanlaki ang mata ng ama sa gulat dahil sa sinabi ng kanyang anak. Naalala niya kung paano namatay ang ina ni Float na kinain ng isang malaking halimaw. Dahil sa pagliligtas nito sa kanilang anak na si Float, isinakripisyo na lamang ng ina ang kanyang sarili para sa ikabubuti ng bata. Hanggang sa tuluyang kainin siya ng dambuhalang halimaw. Matapos ang flashback na iyon, nagsalita ang ama ng bata. "Kung mawawala ka, ano pa ang dahilan ko para mabuhay pa?" Biglang may kumatok sa pintuan ng bahay nila. Ito ay si Kratos, kasama ang dalawang alagad na sina Baal at Zephyros. Nagulat ang amang demonyo at pasiga na binati ang Demon Lord. Sabi naman ni Kratos, "May lakas ka pa para sumigaw, ha? Kunin siya." Agad niyang inutusan ang dalawang kasama na dakpin ang amang demonyo. Nagtanong ang amang demonyo, "Teka, paano ang anak ko na si Float? Kung iiwan ko siya sa ganyang kondisyon, kakainin lang siya ng ibang demonyo." Humagulgol sa iyak ang bata habang paulit-ulit na isinisigaw ang salitang, "Ama." Ganoon din ang ama, wala na siyang nagawa kundi tawagin din ang pangalan ng anak niya. Habang palabas ng bahay, tinanong ng ating bida, "Ilan pa ang natitirang demonyo?" Sumagot agad si Zephyros, 20 pa lang ang meron tayo. Kailangan pa natin ng 30. Napalingon si Kratos kay Float, at naalala niya noong siya pa ang main character ng game, isa si Float sa mga halimaw na napatay niya noon. Paglabas nila mula sa bahay ng mag-ama, agad niyang ipinag-utos, "Simula ngayon, pinagbabawal ko na ang pagkain sa sarili nating lahi." Inutusan niya si Zephyros, "Lipunan mo ang mga natitirang demonyo, lahat ay magsisimula ng gumawa ng pataba ngayon." Naisip ng ating bida, "Ako ang Demon Lord. Ang ganitong uri ng pamumuno ay ayos lang upang makamit ko ang aking layunin. Ang papel ng isang pinuno ay ang magsakripisyo para sa ikabubuti ng lahat." Lumipat ang eksena sa isang malawak na maladesyertong lugar. Makikita rito na ang mga demonyo ay nagtatrabaho na ayon sa utos ni Kratos. Nag-usap ang dalawang magkatabing demonyo. Sabi ng isa, "Bakit pa tayo nag-aaksaya ng lakas nitong mga nakaraang araw? Ang pagsasaka naman ay parang isang kalokohan lang." Sabat naman ng isang demonyo sa likuran, "Manahimik ka dyan, Dirok. Mapupugutan ka ng ulo pag narinig ng Demon Lord ang mga pinagsasabi mo." Sumagot si Dirok, "Mamamatay din naman tayo, Sabihin na nating tumaba nga itong lupa, ano naman ang itatanim natin dito?" Biglang sumulpot si Kratos sa likod nila at nagsalita, "Napapaisip ka rin ba kung ano ang ating itatanim?" Gulat na gulat ang dalawang demonyo, takot na baka narinig ni Kratos ang kanilang pinag-uusapan. Pero ang sabi ni Kratos ay sumunod sila. Naalala ng ating bida ang araw na nakita niya ang isang kulay lila na bulaklak. Doon niya naisip na meron palang pwedeng itanim sa lugar na ito. Balik sa kasalukuyan. Ipinakita ni Kratos sa mga demonyong alipin ang kulay lilang bulaklak. Napatanong ang demonyong alipin, "Yan ba?" Sumagot naman si Kratos, "Oo. Itatanim natin ito mula sa ugat." Si Baal at ang iba pang farming squad ay nakapagtanim na sa iba't ibang pwesto, dagdag pa niya. Nagtaka ang demonyong alipin at muling nagtanong, "Pero Demon Lord, ang ugat ng halamang yan ay hindi pwedeng kainin. Kapag kinain mo to,
sasakit ng sobra-sobra ang tiyan mo, makakaranas ka ng matinding sakit, hanggang sa mamatay ka. Sinagot siya ng ating bida, wala naman tayong ibang pwedeng itanim dito na makakain, hindi ba? Dapat tapos na ngayon ang eksperimento para malaman kung pwedeng kainin ito o hindi, dagdag pa niya. Napakunot noo ang alipin at muling napatanong, eksperimento, pabulong na sumagot si Credos, sa mga oras na ito, ang anak mo ay kumakain na nito. Nanlaki ang mata ng lalaking demonyo sa gulat sa sinabi ni Credos, at agad itong tumakbo pauwi habang sumisigaw, hindi. Habang tumatakbo, tanong niya sa sarili, bakit niya ginagawa ito sa inosente kong anak? Sana hindi pa niya nakakain ng mga buto. Pagbukas ng pinto, agad niyang tinawag, Float. Huwag mong kainin yan. Nasa loob ng bahay sina Baal at Zephyros. Nagulat ang amang demonyo nang marinig ang anak na sumigaw, Ama. Nagpatuloy si Float, kahit na kinain ko ito, wala naman akong nararamdamang sakit. Pakiramdam ko, nabubusog na ako. Nanginginig ang ama habang tinatitigan ang anak at tinanong, ayos ka lang ba, anak? Sumagot si Float, oo naman po. Si Lord Zephyros at Lord Baal ay pinakain din ako nito kahapon at wala naman akong naramdamang kakaiba. Biglang dumating si Credos, na sumunod sa kanila papasok sa bahay. Sabi niya sa ama ng bata, so, naniniwala ka na ngayon sa akin. Matagal na panahon na ang nakalipas, may mga tao sa isang lugar na gumawa rin ng eksperimento sa isang nakal-alasong halaman. Hindi ito ligtas kainin noon, pero pinag-aralan nila ito. Tagumpay silang nagsaka, at nahanap nila ang sagot sa problema ng kagutuman. Nanlaki ang mata ng ama sa narinig. Halatang hindi siya makapaniwala. Nagpatuloy si Credos, ang tinutukoy ko ay, patatas. Samantala, ngumiti si Float at lumapit kay Credos. Sabi niya, Demon Lord, hindi po ako makapaniwala na nagpapakita kayo ng kabaitan sa kagaya naming mababang uri ng mga demonyo. Maraming salamat po. Bigla namang lumabas ang system notification kay Credos. Nakasulat dito na may bahagi ng kanyang demon army na masaya sa pagkain, at dahil dito ay makakatanggap siya ng dagdag na buhay, sa unang pagkakataon. Nagulat si Credos sa notification na iyon. Napatingin siya sa bata at nag-flashback ang alaala noong siya pa ang main character ng larong ito. Hindi porket ako ang Demon Lord, kailangan ko ng magmukhang seryoso palagi, napaisip si Credos. Sabi niya kay Float, ang batang kagaya mo ay dapat kumain ng kumain para lumaki ka at tumangkad. Pero habang sinasabi niya ito, sobrang nakakatakot ang itsura ni Credos, kaya parang kabaligtaran ng intensyon ang dating. Napaisip naman sina Baal at Zephyros sa gilid. Pinapatabo lang yata ng Demon Lord tung bata, tapos kakainin niya rin sa huli, bulong ni Zephyros. Dagdag pa ni Baal, napakademonyo talaga ng Demon Lord natin. Chauvin de Antor, ang pinakamalalim at pinakamalayong bahagi ng vast territory ng Demon Lord. Ang teritoryong ito ay nahahati sa 5 lugar, at ito ang nasa pinakadulo. Napakalamig sa gabi, pero napakainit naman sa araw. Ang ganitong klima ay kapareho ng Andean Highlands. Noong unang panahon, ang mga tao sa Andes ay wala halos makain. Kaya't napilitan silang kumain ng isang ligaw na klase ng patatas, na kalalasan ito. Namatay ba silang lahat? Hindi mo ba alam kung anong klaseng mga nilalang ang mga tao? Ginagawa nila ang kahit anong kailangan, para lang makakain. Biglang sumigaw ang isang alipin na demonyo, Demon Lord. Nailatag na po namin ang lahat. Sumagot si Credos, magaling. Ngayon, Baal, durugan mo na sila. Agad namang tumalima si Baal. Tumalon siya patungo sa mga patatas at inihanda ang kanyang skill. Ginamit niya ang Meteor Stomp, at sa lakas ng bagsak nito, nadurog ang mga patatas. Ang proseso ay nagsimula noong pinatigas muna ang mga patatas sa loob ng 5 gabi. Saka lang dinurog ni Baal sa umaga, upang maalis ang lason at mapa-evaporate ang mga masasamang sangkap. Pinatigas, dinurog, tinapak-tapakan, pinasingaw. Pagkatapos ng ilang ulit sa prosesong ito, pinatutuyo nila ang mga patatas, iniimbak, at pagkatapos ay niluluto. Sa huli, ang dating nakal-alasong patatas ay nagiging isang ligtas na kainin na pagkain na tinatawag nilang tsunyayo. Inutusan ni Credos si Zephyros na tipunin ang farming squad na nakaatas sa pagpapataba ng lupa. Oras na para kumain.
Mukhang mag-e-enjoy naman silang kainin to, hindi ba? Dagdag pa niya na may nakangising titig sa mga demonyo. Pumila ang mga demonyo mula sa farming squad. Sabi ni Credo sa kanila, kaunti lang ito, kaya tigdalawa lang ang kunin ninyo. Habang pinagmamasdan ng pila, napatanong si Zephyros, marami pang natitirang patatas. Hindi ba pwedeng gumawa pa ng mas marami? Sumagot naman si Credos, duda akong marami pa talaga ang natitira. Malayo pa ito sa sapat kung gusto nating pakainin ang buong hukbong demonyo. Kaya malinaw, kailangan nating itanim ang natitirang mga patatas at paramihin ang mga ito ng 1,000 beses. Samantala, nag-uusap-usap ang mga alipin sa farming squad. Halata ang pagdadalawang isip kung ligtas ba talagang kainin ang mga patatas. Sabi ng isa, may kamag-anak akong namatay pagkatapos kumain ito. Sumabat naman ang ama ni Flute, hindi ba nasabi ko na sa inyo? Binago na ito ng Demon Lord. Pwede na itong kainin ngayon. Ang anak kong si Flute ay kumain na niyan, at ayos lang naman siya. Pero pumalag ang isang lalaki, tanga ka ba? Tingnan mo nga ang mukha ng Demon Lord. Yan ba ang mukha ng isang nilalang na bibigyan ka ng pagkain? Hinihintay niyang kainin natin to hanggang sa magpagulong-gulong tayo sa lupa sa sakit hanggang sa mamatay. Tahimik saglit. Tapos, walang pag-aalinlangan na kinain ito ng ama ni Flute. Sabay sigaw niya, mabuhay ka ng matagal, Demon Lord. Pagkakita ng lahat na buhay pa ang unang kumain, isa-isa na ring nagsimulang kumain ang buong squad. Pagkatapos ay biglang natahimik ang lahat. May mga pabulong na nagsabi, ang Demon Lord, binigyan talaga tayo ng pagkaing ligtas kainin. Biglang, sabay-sabay silang nag-cheer. Yes, yes, Credos. Napakunot noo si Credo sa narinig. Halatang nandidiri sa chair na yon. Napakabadoy, isip niya, kailangan palitan natin to sa susunod. Napatingin si Zephyros kay Credos at nag-isip, ang itsura niya, parang siguradong sigurado siyang makakagawa ng pagkaing pwedeng kainin sa tigang na lupang ito. Siguro nga, kaya niyang wakasan ang trahedyang ito na dulot ng sobrang gutom. Bigla namang lumitaw ulit ang system notification para kay Credos. Parte ng iyong Demon Army ay masaya dahil sa pagkain. Nadagdagan ka ng dagdag 50 happy points. Heart life mo ngayon ay 51. Napangiti si Credos at napaisip sa sarili, marami-rami na rin akong puntos. Pwede na akong lumakas ng kaunti. Pero alin kaya ang pinakamakikinabang ako? Wala pa akong ideya ngayon, siguro mag-iipon muna ako ng mas maraming puntos. Habang nagmumuni-muni si Credos, agad namang nagsalita si Zephyros para ipunan ang farming squad at bigyan ng anunsyo. Pakinggan nyo to, pagkatapos ng trabaho ninyo, ipamalitan nyo sa lahat, makakagawa na tayo ng pagkaing pwedeng kainin mula mismo sa lupain natin. At gaya ng pangako namin, ang mga demonyong maghuhukay ng patatas ay bibigyan ng food voucher na pwede nilang ipalit sa Chanyos. Tahimik lang si Credos, pero napangiti ito. Sa loob-loob niya, kahit nakakainis tong si Zephyros minsan, ang talino rin talaga. Malaki ang naitutulong niya. Pagkatapos ipakalat ang mensahe ni Zephyros, nagsimula ng maghukay ang lahat ng demonyo sa village para lang kay Credos. Hati ang mga grupo. Ang isang bahagi ay patuloy sa paggawa ng Chanyos. Ang isa naman ay nagpapataba ng lupa. Samantala, ang lightning rod na si Asurat, nakagapos pa rin sa cruise, ay inilipat ng pwesto para matamnan ang bagong bahagi ng lupa. Pagkalipat ay agad itong ginamitan ni Credos ng kanyang lightning skill para makalikha ng nitrogen na kailangan sa lupa. Ngunit napansin ni Credos, tama na muna ang pagpapataba ng lupa. Ang kailangan natin ngayon ay ipakalat ito. Pero, sobrang laki ng lupain para sa farming squad na nabubuhay lang sa ilang pirasong Chanyos. Paano natin to kakayanin? Habang iniisip niya ang susunod na hakbang, biglang nagsalita si Asurat, kahit nanghihina. Credos, hayop ka, patayin mo na lang ako. Pero sinagot siya ni Credos sabay zap ng kidlat. Isang dakilang general ng demonyo, na mahusay pa rin magtrabaho kahit gutom. Kahit walang pahinga, kaya niyang magtrabaho ng matagal. Credos sa sarili, wala na talagang ibang paraan kundi maghintay. Eksena, throne room ni Credos. Tinanong ni Credos si Zephyros, humingi ka ba talaga ng dagdag na tropa mula sa Star Masters? Sumagot si Zephyros, opo.
Pinag-uutos namin sa inyo na itigil ang pag-atake at magpadala ng maraming tropa para sa pagsasaka. Ipinadala na namin ang mga mensahero sa 4 na master ng bituin na namamagitan sa bawat bahagi ng lupain. Pero, hanggang ngayon, wala pa rin kaming natatanggap na tugon. Napaisip si Kratos, hindi kaya, na himite sa gutom ang mga mensahero habang papunta roon. Talagang mahirap ikalat ang matabang lupa kung kokonti lang ang mga demonyo. Eksena, Cliff of the Dead First Start Area. Isang demonyong mukhang bungo ang nag-uulat sa kanyang master. Base sa ulat ng mga scout demon, si Demon Lord Kratos ay nagsimulang magsaka. Mukhang nakagawa na sila ng pagkaing pwedeng kainin. Nagsalita naman ang kanyang master, si Saruthol, si Kratos. Ginagawa niya ito kasi takot siya sa akin. Simula nung naging malakas ako, marami na ang mga demonyong namatay. Pinahinto niya ang digmaan para mabawasan ang mga taong namamatay sa gutom at upang mapanatili akong kontrolado. Ang lalaking ito ay si Saruthul, ang Star Master isa. Tinanong pa nito ang kanang alagad, si Phycomir, inasikaso muna ba ang lahat ng mensahero na ipinadala sa ikalawa, ikatlong, at ika-4 na lugar ng mga bituin, tama ba? Sumagot naman si Phycomir. Oo, walang kaalam-alam ang ibang mga Star Master na natigil na ang digmaan at nagsimula na ang pagsasaka. Tumugon si Saruthol, kailangang mamatay sa gutom ang lahat ng mga demonyo. Doon pa lang sila magiging pagkain ko at hukbo ko. Kaya, papatayin ko si Kratos at ako ang magiging Demon Lord. Tinawag ni Saruthol si Phycomir at inutusang wasakin ang lahat ng tungkol sa pagsasaka ni Kratos. Lumipat ang eksena sa isang malamig na gabi kung saan si Asurat, na parang scarecrow, ay nilalamig. Dumating sa lupain ng sakahan si Phycomir at nakita niya si Asurat. Sabi nito sa sarili, napakalupit naman ni Kratos, ginawa niyang buhay na bangkay si Asurat para gawing halimbawa sa mga magtatangkang lumaban sa kanya. Dagdag pa nito, huwag ka mag-alala, Asurat, si Lord Saruthol ay gusto ang pagiging agresibo mo, kukunin kanya pagkatapos niyang patayin si Kratos. Biglang tinawag ni Phycomir ang kanyang mga alagad na espiritu at inutusan na sirain ang lahat ng sakahan na makikita sa lupain hanggang sa hindi na ito mapakinabangan. Agad naman umatake ang mga espiritu na akala mo ay nakawala sa koral. Ang isang espiritu naman ay nagtanong kay Phycomir, Boss, ito ba yung sinasabi ng scout demons na mga patabang lupa? Sabi naman ni Phycomir, oo, tapusin yan sa buong kalupaan. Ha. Susubukan nilang kunin ang mga yan para pagsamasamahin ulit, kaya siguraduhin yung ikakalat nyo yan sa buong lupain. Paliparin nyo sa hangin, ikalat nyo sa lupa hanggang sa wala nang makita sa mga pinatabang lupa nila kasi humalo na sa lupa. Ha. Tuwang-tuwa si Phycomir dahil para sa kanya, isa itong matagumpay na gawain para masira ang diskarte ni Kratos sa pagsasaka. Samantala, si Asurat naman ay nanunood lang ng may halong pagtataka kung sino ang bungo na ito. Naalala ni Asurat ang usapan ni Kratos at ni Zephyros kung saan tinatanong ni Zephyros kung ano na ang kanilang gagawin. Sinabi ni Kratos, ang matabang lupa ay kailangan humalo sa normal na lupa, kaso ang paggawa nito ay masyadong matrabaho sa farming squad. Balik sa kasalukuyan, nagdidiwang si Phycomir at ang kanyang mga espiritu na alagad sa panggugulo nila sa lupain ni Kratos. Habang si Asurat ay gulong-gulo at napatanong sa sarili, ano kayang gusto nilang mapala dito? Nagpatuloy ang mga alagad na espiritu ni Phycomir, ang iba sa kanila ay pagod na at sinabi na wala na itong katapusan. Sinita naman ito ng kanyang kasama at sinabi na, huwag tatamad-tamad. Kung may matira na hindi naduraj ng Demon King Kratos, magtatagumpay tayo sa pagsasaka. Sabi naman ng nakaupo na espiritu, number 2718, masyado kang masipag, lalo na ngayon, tamad ka din naman madalas. Sumagot naman si number 2718, oo nga, totoo yan number 1341, pero hindi ko alam, parang pag tinitignan ko ang mga nagawa natin, nakaka-proud sa sarili, alam mo ba yun? Parang napakadami nating nagawa ngayong araw. Napatuwa si number 1341 at sinabi, isang tanga si 2718. Sumabat naman ang isa pa, ngayon, ako ay tanga din. Halos wala nang natira sa patabang lupa at lahat ito ay nahalo na sa lupa. Tuwang-tuwa ang mga espiritu na summon at sabi pa nila,
magaling tayo sa bagay na ito. Napansin ng isa na sisikat na ang araw. Biglang lahat sila ay nagpanik dahil pag nasanagan sila ng araw, maglalaho sila. Hindi nila napansin ang oras dahil sa kanilang pinaggagawa. At tuluyan na nga silang naglaho. Sabi pa ng isa, ang ganitong klase ng kamatayan ay hindi masama, naging produktibo naman tayo, sa huli. At pumanaw sila ng nakangiti. Si Faikemir naman ay nakapayong sa tabi at umiiyak sa pagpanaw ng kanyang mga alagad dahil sa liwanag. Sabi pa niya sa sarili, nagawa niyo, magpahinga na kayo. Nagpatuloy siya sa pakikipag-usap sa sarili at sinabi, ngayon makikita natin paano magre-react si Kratos. Samantala, lumipat ang eksena sa imbakan nila ng patatas. Sabi ni Kratos, ang pagbubungkal ng bukid ay tumagal ng mas mahaba kaysa sa inaasahan, pero ganoon din katagal ang inabot namin. Lahat ng mga patatas na ito ay nasa estado ng pamamahinga. Napatanong naman si Zephyros sa narinig at inulit nito ang huling sinabi ni Kratos, estado ng pamamahinga. Sumagot naman si Kratos, oo, hindi na sila tatubo ng usbong. Wala na ring silbi kahit itanim mo pa sila, parang isang patatas na mahimbing na natutulog sa ilalim ng lupa. Tapos bigla na lang hinayla palabas na parang sabunot sa buhok habang natutulog pa. At dahil sa gulat, nawalan na lang sila ng malay, parang tuluyang natulala sa pagkabigla. Titigil ang takbo ng kanilang likas na ritmo, parang pinindot ang pause button ng kalikasan. Mas mabilis matatapos ang kanilang pamamahinga kung iiwan ko sila ng mga 2 hanggang 3 linggo sa 400 Celsius, tapos bigla ko silang ililipat sa isang mas mainit at madilim na lugar. Naisip ni Kratos na, nais niya sanang lagyan ni Sergei ng malamig na enerhiya ang mga ito, pero sobrang galit ni Sergei ngayon, si Heartek naman ay halos ganun din. Dagdag pa ng ating bida, hindi ko maiiwasang sabay akong atakihin ng 2, kaya mas mabuti sigurong mag-isip ako ng ibang paraan. Ayos lang na itaas ang temperatura ng imbakan sa mga 23 degree, kaya pinasquat ko na lang si sundalong magsasaka. Pero napapagod din silang lahat agad, kaya palpak din yun. Biglang may naalala si Kratos at niyaya niyang pumunta sa sakahan si Zephyros. Sabi ni Kratos, gagawin ko kung ano ang magagawa ko sa ngayon. Kailangan ko ng kahit papaano mapatabaan ang lupa gamit ang nitrogen. Pagdating nila sa sakahan, nagulat siya. Bukod kay asurat na parang scarecrow, napansin niyang nahalo na ang matabang lupa sa normal na lupa gaya ng nais niyang mangyari. Sabi ni Kratos, ano? Paano, ang mga dumi at lupa ay napaghalo na at amoy na ang baho sa paligid. Buti na lang at nakayanin pa ni asurat na matulog sa gantong sitwasyon. Masyado nagalak ang ating bida sa nasaksihan at sinabi niya, handa na ang lupa para sa pagtatanim at hindi ko malaman kung anong milagro ang nangyari dito. Samantala, nakatago sa likod ng puno si Faikemir, tuwang-tuwa sa reaksyon ni Kratos. Ang akala kasi ni Faikemir ay hindi ito ang inaasahan ni Kratos, isa itong successful mission para sa kanya. Biglang napansin ito ni Baal at nilapitan siya. Agad dinampot ni Baal si Faikemir sa leeg at sinabi kay Kratos, nagtatago siya. Si Faikemir naman ay nasasakal at nagmamakaawa kay Baal na pakawalan siya. Agad nakilala ni Kratos kung sino ang sikal-sikal ni Baal. Ha, si Faikemir yan isa sa mga boss sa Cliff of the Dead, paano siya nakapunta dito nang siya lang? Pagkatapos ba marinig ang tawag sa reinforcement? Tinanong ng ating bida si Faikemir, anong ginagawa mo dito? Nauutol na sumagot si Faikemir, ano kasi? Bigla naman itong sinapak ni Kratos at hindi pinatapos ang sasabihin. Napatanong si Zephyros, bakit mo siya sinapak nang hindi mo man lang pinapatapos ang sasabihin? Sabi naman ni Kratos, mukhang may tinatago siya na ayaw sabihin, kaya ang galpihin siya agad ay mas madaling paraan para sa mga ganyang bagay. Sabi naman ni Faikemir, gaya ng inaasahan ko sa Demon King, pero ako si Faikemir, hindi ganon kadali magsasalita. Biglang nagpatuloy si Kratos sa paggalpi kay Faikemir. Habang nagsasalita si Faikemir, patuloy pa rin siyang pinagsusuntok. At biglang napagod din si Kratos dahil sa mababang stamina niya, kaya binuksan niya ang stats window at ginamit ang buhay para bumili ng stats para pataasin ang kanyang stamina ng 30%. Biglang bumalik ang sigla ni Kratos dahil sa dagdag na stamina at balik ulit siya sa pambubugbog kay Faikemir. Si
Faikhamir naman ay hindi na din nakayanan ang pagbubugbog sa kanya at nagsalita na din. Sabi ni Faikhamir, inutusan akong sabutahihin ang sakahan para magutom kayong lahat. Sa bandang huli, si Saruthul din ang nagputol ng request para sa reinforcements. Lumipat ang eksena sa kastilyo ni Kratos. Nakaupo siya at kausap si Zephyros. Sabi ni Kratos, "Gets ko naman." Lalong lumalakas si Saruthul kapag mas maraming demonyo ang nagugutom. Sumagot naman si Zephyros, "Isa itong kilusang revolusyon. Ito na ata ang pagkakataon. Kung mapapabagsak mo ang First Star Master Saruthul, yung mga demonyong nagrereklamo dahil sa pagkansela ng ekspedisyon, tiyak na ituturing nila itong isang babala." Naisip naman ni Kratos, kahit hindi yun ang problema, patuloy pa rin silang magiging sagabal sa aking pagsasaka kung hahayaan ko lang. Kailangan ko ng isang siguradong paraan para tapusin sila. Nagpatuloy si Zephyros, ang problema ay paano matatalo si Saruthul, siya ay. Agad naman pinutol ni Kratos ang sinasabi ni Zephyros. Oo, may abilidad siya na gawin ang sarili niyang multo. Kahit sa laro, si Saruthul ay halos nasa buong lugar ng Cliff of the Dead, kaya napakahirap ng mapa. Ang buong entablado ay parang larong tago-taguan at siya ang kalaro. Ang hirap niyang mapatay kasi palagi siyang nagtatago. Kaya kailangan mong hilin ang peste papalabas sa kanyang lungga. Lumipat ang eksena kay Flute, na nakatingin kay Asurat. Tinanong ni Asurat kung ano ang tinitingnan ng bata sa kanya. Si Flute naman ay nahihiyang magsalita. So, narinig ko na ikaw ang nagsakripisyo para magkaroon kami ng pagkan, maraming salamat. Hindi ito nagustuhan ni Asurat at Nenas na parang gustong kainin si Flute ng buhay. Sumigaw siya na parang baliw, "Paano mo nakuha kutsain ako? Ako na si Asurat. Pag nakababa ako dito, tatapusin kitang bata ka." Si Flute ay natakot at umiyak habang nagmamadaling tumakbo palayo. Galit na galit si Asurat at sinabi, "Maghintay ka lang Kratos. Sa oras na makawala ako dito, hahanapin at tatapusin kita agad." Biglang may narinig siyang boses mula sa hindi kalayuan. "Sabay-sabay tayo," sabi ni Asurat, "Ha? Si Kratos ba yun?" Nag-cheer sila sa di kalayuan, "Ang saya naman. Ang saya naman." Tinignan ni Asurat kung ano ang kaganapan. Nakalagay sa banner na ito ang pangalawang lightning rod, at makikita na si Faikhamir ay nakatali na din sa krus. Nagulat si Asurat, "Pangalawang lightning rod. So ibig sabihin malaya na ako." Bakas sa mukha ni Asurat ang tuwa at pag-asa na makakalaya na siya. Sabi pa sa sarili ni Asurat, "Ibig sabihin, hindi ko na kailangang maging lechon na manok buong araw at gabi." Pero nagkakamali siya. Pinagtabi ni Kratos ang dalawa niyang Scar Ikro na si Asurat at Faikhamir. Bakas naman sa mukha ni Asurat ang pagkadismaya dahil akala niya malaya na siya. Agad naman silang tin-iron ng skill na kidlat ni Kratos, at doon napagtanto ni Asurat na dalawa lang pala silang lightning rod, hindi ibig sabihin ay kapalitan niya. Sa kabilang dako naman, si Saruthul ay nanunood sa kanyang bowl ang crystal na parang CCTV para kay Faikhamir at nakita niya dito kung gaano nagdurusa ang kanyang alalay na si Faikhamir sa kamay ni Kratos. Halos maiyak ito sa nakikita na pagkuryente kay Faikhamir. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.